Okay, tingnan nyo muna ang Acts chapter 9. Acts chapter 9. Acts chapter 9 verses 3 to 16. Makikita natin dito, hindi ko babasahin yung buong talata na to, but tingnan nyo Acts chapter 9. Yan ay testimony kung paano na-save si Apostle Paul. Okay? Okay, yan ay kung paano na-save si Apostle Paul. Ay pwede muna tayo pala mag-pray, no? Tayo muna tayong lahat. Basahin lang natin yung isang talata muna. 2 Corinthians chapter 3, verse or 13, verse 5. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Okay, basahin muna natin 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Okay, nandyan na kayo. Say amen. Okay, basahin natin ng sabay-sabay before we pray. Ready, go? Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. So napakahalaga dito na pwede tayong magpanggap na ligtas. Pero sabi nga sa Biblia, mas maganda, examine yourself. Okay? Maganda na tiyakin natin, walang masama na tiyakin natin yung ating ginawang pagpapasya because one of the most important decisions you made in your life is accepting the Lord Jesus Christ as personal Savior. Amen? So napakahalaga ng decision mo na yon. At kung ikaw ay tunay na ligtas, hindi mo makakalimutan kung paano ka na-save. Amen? So tayo muna yung manalangin. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po nawa kami Panginoon as we study your word, as we study the example ng mga believers sa inyong salita. At even Panginoon, itong lesson namin pag-aaralan, dalayan ko po Panginoon na ito po ay maging isang tools Panginoon parang bawat isa sa amin ay mag-grow Panginoon, ma-disciple at the same time, kami rin po Panginoon ay maging discipler. Tulungan niyo po nawa kami na mas maunawaan namin ito through the help of the Holy Spirit. And I acknowledge, Panginoon, na wala po kaming kakayanan na pag-aralan ng inyong salita without your Holy Spirit na nag-guide sa amin. And I pray na ito po ay tunay po na maging blessing at maging pagpapala o maging instrumento, Panginoon, para kami po ay lumago sa aming pananampalataya. At kung meron man pong hindi paligtas sa aming kalagitnaan, siya po, Panginoon, ay makakilala sa inyo bilang tagapagligtas. Pagpalain niyo pang lahat na ito sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Pwede na po tayo maupo. Balikan natin Acts chapter 9. Acts chapter 9 verse 3 to 16. At dadaanan ko lang ito as a part na introduction. Acts chapter 9 verse 3 to 16. Dito makikita natin kung paano na-save si Apostle Paul. Okay? Sa verse 3, sabi ni Apostle Paul dyan, sa may verse 3, kung titingnan nyo, as he journeyed, he came to near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. He fell to the earth and heard, verse 4, a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? So ito yung time na nakilala ni Apostle Paul at inambush ng Panginoon si Apostle Paul. That time, ang pangalan niya ay Saul. At si Saul, pinipersecute niya lahat ng Christian. Going to Damascus, kukuha siya ng letter with higher authority to have a higher authority to persecute, to imprison ng mga Christians. At ang sabi dito, and he said, narinig niya yung sinabi dito, Saul, Saul, why thou persecutest me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. Okay, so nakita niya, nagulat na lang siya nung narinig niya ang pangalan ng Panginoon. Nung nagsabi ang Panginoon ng kanyang pangalan, I am Jesus, whom thou persecutest, it is hard for thee to kick against the pricks. And he trembling and astonished and said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, go to the city, and it shall be told thee what must do. Okay, and the men which journeyed with him stood speechless, seeing or hearing a voice, but seeing no man. And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man. But he was led by the hand and brought him unto Damascus. Medyo wala na siyang paningin. And 3 days without sight, neither did eat nor drink. At sa kanyang vision, nakita niya si Ananias, no? And na siyang gagamitin ng Panginoon. At sabi dito, there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and said unto him, said the Lord unto his vision, Ananias, and he said, Behold, I am here, Lord. And the Lord said unto him, Arise, go to the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas
one called Saul of Tarsus, for behold, he prayed, and had seen a vision, a man named Ananias, coming in and putting his hand on him, that he might receive his sight. Okay, verse 15, sinabi rin ito, then the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and the kings and the children of Israel, for I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Sa Acts chapter 9 is the record of Paul's salvation testimony. Pero alam nyo, isang bagay na makikita natin dito, since this is the most important decision that he made, hindi niya nakalimutan kung anong nangyari that time. Kaya nga malaking question, pag tinatanong ka, kailan ka na-save? Tapos sasabihin mo, hindi ko alam, hindi ko maalala. Basta na-save ako. Okay? Pag tinanong ka, anong year? Hindi mo maalala yung year. Hindi mo na maalala kung sino yung tao, then nagkakaroon tayo na dito dahil si Apostle Paul for several times, nang tinanong si Apostle Paul, paano siya na-save, the same story na sasabihin niya. Okay? Tingnan niyo ang Acts chapter 22. Sa Acts chapter 22, nung nilagay siya sa trial, makikita natin sa Acts chapter 22. Kaya nang kwento niya sa mga brethren, sabi niya dito sa Acts chapter 22, Men, brethren, and fathers, hear ye my defense. Kasi pinakita niya yung testimony niya, binanggit niya yung kanyang testimony, at tingnan niyo yung kanyang testimony, very clear, verse 6. Okay, verse 6, And it came to pass that I was made my journey and was come nigh unto Damascus, about noon, pati yung oras. Okay, alam niya yung oras. Suddenly there came shone from heaven a great light round about me, and I fell on the ground and heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecutest thou me? And I answered, Who art thou, Lord? And he said unto me, ito kinikwento niya na yung nangyari, I am Jesus of Nazareth, whom thou persecutest. And they that were with me saw indeed a light and were afraid, but they heard not a voice of him that speaketh unto me. And I said, What shall I do, Lord? And the Lord said unto me, Arise, go to Damascus, and there shall it be told thee what all the things which thou appointed to do. That pababasahin yun hanggang verse 21, yung testimony niya, the same thing. Okay? The same thing. Yung talagang pagkakwento niya, talagang detail by detail, alam niya kung anong nangyari sa kanya. Pagdating sa Acts chapter 26, sa harapan ni King Agrippa, Acts chapter 26 verses 12 to verse 12. Tingnan niyo sa Acts chapter 26 verse 12. Again, sinabi niya kay King Agrippa, ang audience niya dito, si Haring Agrippa kasama ng mga nagtutuligsa sa kanya at mga maraming tao na nakikinig sa kanya. Sabi niya ulit sa verse 12, whereupon I went to Damascus with authority and commission from the chief priest at midday. Kita niyo yung pati yung time, yung noon, yung midday, talagang kabisado niya yung oras. O king, I saw the way a light from heaven above the brightness of the sun shining round about me, and them which journeyed with me. And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, saying in Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. Paulit-ulit. Yung message niya, verse 15, sabi niya dito, Who art thou, Lord? And Jesus said, and he said, I am Jesus whom thou persecutest, but rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things. Pinagsama niya na ito, ganun din yung sa verse 17, na siya ay magmi-minister sa Gentiles. Everything na sinasabi ni Apostle Paul, ang clear lang dito, gusto ko lang makita ninyo. Ang tunay na na-save, hindi niya makakalimutan kung anong nangyari sa kanya that day. Hindi niya makakalimutan that day. Alam mo kung ano yung nag-speak sa'yo. Walang masama kung kailangan nating ayusin yan sa Panginoon, because if we are not sure of our salvation, paano mo may share sa tao kung paano ka na-save?
Every time na i-share mo sa tao paano yung kaligtasan, malaking katanungan sa sarili mo, talaga bang na-save ako? Talaga bang na-save ako? Okay? August 26, 1995, Sunday morning, around 10:30, nung time na nagkaroon ng invitation sa Bayambang Baptist Church, isa ako sa nagtaas. Hindi ko alam na ako lang yata yung nagtaas that time. Pero sinabi ni Pastor Tuquero na hintayin mo ako pagkatapos ng service, witnessan kita. So may share ko sa'yo, sabi niya din, pumunta kami doon sa likod ng church, doon sa Bayambang Baptist Church, malapit sa release ng tren. Okay? At ang unang-unang nag-instruct sa akin na tanong, bakit ka nagtaas ng kamay? Sabi ko, marami na ako pinuntang churches. Hindi ko alam kung anong tunay na ano. Sabi ni Pastor, kung church o religion ang tinitignan mo, maliligaw ka lang. The first verse na narinig ko na nag-instruct sa akin, na nag-start ako na makinig sa message of salvation is yung Colossians 2 verse 10, and ye are complete in Him. Na makakapagkumpleto sa akin is no other than the Lord Jesus Christ. Hindi ko makakalimutan yung verse na yon na first na nag-speak sa akin. That time, nakita ko yung need ko na hindi religion, not anything na pwede kong gawin but the Lord Jesus Christ Himself. Okay? So mahalaga yung time, mahalaga yung talaga yung details, paano ka na-save. Alam mo kung paano ka na-save, meron kang assurance na ikaw ay saved, nakita mo yung changes sa buhay mo. That's why we need to check salvation. We need to check the salvation of the converts. Okay? We need to examine ourselves. Okay? So accepting the Lord Jesus Christ, sabi ko nga, punta tayo dito sa material. Accepting the Lord Jesus Christ as our personal Savior is the most important decision you made as a Christian and need to be assured of. Dapat ma-assure tayo. So ito yung mga guide questions na pwede mong tanungin, okay? Para maunawaan mo, bakit ka ba dapat ma-save? Anong nangyari sa iyo during that time? So 3 question ito, no? Para makita natin. 1, why do I need to be saved? Bakit mo kailangan maligtas? Kasi may mga iba nag-pray, pero tanungin mo, bakit ka nag-pray? Wala, sumunod ako sa iyo. Bakit kailangan mo tanggapin si Jesus Christ? Ano yung pinaka-reason bakit ka dapat ma-save? Kaya babalik ito sa question, yung lesson number 1 about sharing ng salvation message. Bakit ako dapat ma-save? First, okay, because I am a sinner and bound to the lake of fire. Okay, lagay nyo na yung Brad yung sagot. Wag nyo na, underline lang ba yan? Yan, no? Romans chapter 3 verse 23, dadaanan lang natin mga verses para at least alam natin kung paano explain. Romans chapter 3 verse 23, ang sabi sa Bible, kung gusto niyo idagdag yung Romans 3:10, gusto niyo, maganda rin yan. Okay? Pero ang sabi sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. Bakit kailangan mong bakit kailangan ka maligtas? Dahil lahat tayo makasalanan. At hindi karapat dapat makapunta sa langit. At the same time, hindi lang tayo nagkasala, kundi Revelation chapter 21 verse 8, kailangan nyo emphasize, yung pwede mong ilagay rin yung Romans 6:23, medyo kinontihan ko na lang ito na but total dinaanan natin yung salvation, pero isang reason bakit kailangan natin maligtas is hindi lang tayo mamamatay physically, kundi mamamatay tayo spiritually. And that spiritual death is going to the lake of fire. So ako ini-emphasize ko, every time babasahin ko ang Revelation, Brad, balik lang tayo, sige. Ang Revelation chapter 21 verse 8, okay, so sagutan nyo muna, no? Anong ini-emphasize ko kapag pinapakita ko ang Revelation chapter 21 verse 8? Hindi ako nagsisimula doon sa simula, but the fearful. Nagsisimula ako doon sa dulo. Gusto kong ipakita sa kanila, there is a second death. Dahil maraming tao hindi nila nare-realize na merong pang susunod na kamatayan maliban sa physical na kamatayan. And that is the spiritual death. Okay? Ano yung spiritual death? Lake which burneth with fire and brimstone. You will have your part in the lake which burneth with fire and brimstone.
So napakahalaga na makita ng isang tao na yung kaluluwa niya pupunta sa dagat-dagatang apoy. Bakit? Isa-isa yung may mga kasalanan, fearful, unbelieving, abominable, murderers, warmongers, sorcerers, idolaters. Lahat yan matitinding kasalanan except of one sin na nandyan, na lahat nakagawa ng kasalanan na yan, liars. Meron pa rin tayong ano dyan, hindi tayo makakaligtas dahil lahat tayo nakapag sinungaling. Amen? So bakit mo kailangan maligtas? Simple lang, babalikan mo yung ano, pwede mong balikan yung lesson number 1, pero sinasabi sa Biblia na tayo ay makasalanan, bound to the lake of fire. Second, okay lang kayo? Number 2, why do we need the Lord Jesus Christ as my Savior? So kailangan natin malaman kung bakit tayo dapat ma-save. Kailangan din natin malaman bakit kailangan natin ng ang Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas. Maraming tao akala nila na save sila because of religion. Okay? At hindi imposible yan. Possible na pwedeng maging membro yan ng Laloma Baptist Church pero hindi talaga save. Dahil ang akala niya, maging membro ng Laloma Baptist Church, save na siya. Pero ipaparealize natin sa point number 2 that they need the Lord Jesus Christ. So why do we need the Lord Jesus Christ? Under that, because I cannot do something, neither my religion to be saved, to save my soul from hell. Because I cannot do something, neither my religion to save my soul from hell. Okay? Pagtsagaan niyo muna yung grammar ko, ha? Ayusin na lang yan later on. Amen? Pero gagamitin natin yung material na yan, no? Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Madalas hindi na natin ito na-emphasize. But ang Ephesians chapter 2 is very important na ma-emphasize sa salvation. Kapag hindi mo na-emphasize ang Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, hindi niya ma-realize na wala siyang kakayanan magligtas ng sarili niya. Okay? At ganun din ang religion. Ang sabi diyan sa may verse 8, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Okay? For by grace are you saved through faith, and that not of yourself. Pag sinabi natin grace, ano ibig sabihin ng grace? You do not deserve it, pero ibibigay ng Panginoon. At ang salvation natin is not by works, but by faith, through your faith, and that not of yourself. Hindi sa pamagitan ng iyong sarili. It is a gift of God. Ibig sabihin, regalo, walang bayad. Not of works, lest any man should boast. So hindi sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Titus chapter 3 verse 5, pag meron kayong kausap na Catholic, Titus chapter 3 verse 5, at meron siyang Catholic Bible, kunin niyo yung Catholic Bible na yon, basahin niyo yung Titus chapter 3 verse 5. Ang ganda ng pagkakasabi. Okay? Pag binasa niyo sa Tagalog yan, Titus chapter 3 verse 5, sabihan, not by works of righteousness, hindi sa paggawa ng kabutihan, which we have done, but according to His mercy, He saved us. Okay, through the washing, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So makikita natin dito na yung grace sa mercy binanggit. Hindi yan sa pamagitan ng sarili natin. Biyaya at awa ng Diyos. Okay, tayo naligtas. Pangalawa, the Lord Jesus Christ alone is the way to heaven. John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Okay, so maganda yan i-emphasize mo. Itong madalas, ang sabi nila, dapat tanggapin nila si Jesus Christ, maniwala sila kay Jesus Christ, dapat meron silang religion, dapat meron silang good works. Okay, madalas yan ang nasa kaisipan nila. Ngayon, ilan ang tagapagligtas mo? 3. Kasi ang sasabihin mo ganito, sasabihin mo, naniwala ka kay Jesus Christ, pero paano kapag, halimbawa, naniwala tayo kay Jesus Christ, pero hindi ka naman, wala kang religion. Okay, tanggalin natin yung religion. Tanggalin natin yung good works. Kung wala yung isa, sasabihin nila hindi ka saved.
Kung wala kang religion, hindi ka saved. Kung wala kang good works, hindi ka saved. Ibig sabihin, hindi si Jesus Christ ang only way. Kundi meron silang three way. Pag sinabi natin the only way, ibig sabihin kahit wala yung religion at yung good works, pwede ka masave. Sino ang good example natin dyan? The thief in the cross. Yung magnanakaw sa cross, hindi na nakababa para magpalit ng reliyon. Hindi na nakababa para gumawa ng mabuti, pero sapat na tinanggap niya si Jesus Christ, He is already saved. Amen? Nakukuha niyo po? Okay pa ba kayo? Okay? Sana makuha niyo yung explanation para kapag nagpaliwanag din kayo sa tao na kakausapin ninyo, no? So is death on the cross alone can pay the penalty of my sin. So yung kamatayan niya lang sa cross, sapat na yan para bayaran ang ating kasalanan. Romans chapter 5 verse 8, isa sa paborito ko after John 3:16, Romans 5:8. Ang Romans chapter 5 verse 8 parang John 3:16. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, emphasize niya, no, makasalanan ka pa, minahal ka na ng Panginoon. Namatay si Jesus Christ para sa iyong kasalanan. Okay? Minahal tayo ng Diyos kahit makasalanan tayo. Namatay si Jesus Christ kahit makasalanan tayo. 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 Peter chapter 2 verse 24. Who His own self bare our sins in His own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Anong ini-emphasize natin sa point number 2 that Jesus Christ alone can save? Kailangan mo emphasize na walang ibang tagapagligtas kasi possibly sinabi niya tinanggap niya si Jesus Christ pero naniniwala pa rin siya sa ibang salvation. Halimbawa, meron tayong may mga ibang tao na saved na. Sabi niya tinanggap niya na si Jesus Christ pero naniniwala pa rin siya kay Maria. Naniniwala pa rin siya sa religion. Okay? Naniniwala pa rin siya sa yung mga ibang mga way para siya ay maligtas. So hindi na-emphasize na si Jesus Christ alone can save. Okay? First John, another thing, His blood alone can wash away my sin. Okay? His blood alone can wash away my sin. 1 John 1:7. Kaya another thing na kailangan natin ma-emphasize at in-emphasize natin yan sa may lesson number 1, yung 1 John 1:7. Kaya ang pinakagusto ko i-emphasize dyan sa bandang gitna, yung the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sin. Okay? The blood of Jesus Christ cleanseth us from all sin. Gaano karaming kasalanan ang binayaran ng Panginoon? Lahat. Past, present, and future. Okay? 1 Peter chapter 1. Additional na lang itong 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. Okay, tanda natin may mga nirebuke dyan, hindi tayo nasisave because of money, because of silver and gold. Bakit in-emphasize yan? Kasi sa ibang religion, katulad sa Egypt, ang paniniwala nila, hindi ka makakapunta sa langit kung wala kang gold. Amen? Hindi kawawa naman yung mga walang gold. Amen? Kaya nga, sa nila, meron sila mga kayamanan sa Okay? Sa iba naman is tradition. Then verse 19, but with the precious blood of Christ as the Lamb without blemish, without spot. So maliwanag ng dugo lang ni Yesu Kristo ang pwede maghugas ng kasalanan. And lastly, He promises eternal life to whosoever believeth in Him. Whosoever believeth in Him. So mahalaga yung word na whosoever. Okay? At kung sino yung mananampalataya. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Okay? I-rebuke natin ito Ang maliligtas kung sino yung nanampalataya, hindi pinili. Whosoever. Hindi sinabing elected, no? Kung sino man ang mananampalataya.
Ibig sabihin, kung hindi ka maniniwala, hindi ka masisave. Kung hindi ka nanampalataya, hindi ka masisave. Romans chapter 1 verse 16, Romans chapter 1 verse 16, sabi diyan, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Okay? Sino yung naligtas? Kailan nagkaroon ng kapangyarihan ng gospel sa isang tao para iligtas ang tao na yon? Nung time na ikaw ay nananampalataya. The moment you believe on the Lord Jesus Christ as personal Savior, saka ka palang na-save. So, in-emphasize natin, number 1, bakit tayo dapat ma-save? Second, bakit kailangan tanggapin natin si Jesus Christ bilang tagapagligtas? The number 3 is the personal decision He made during the time. Okay pa ba kayo? Okay, sino sa inyo baka kinakausap na baka kailangang ma-assure ng salvation? Amen? Walang masama kung kailangan ma-assure yung salvation. Walang masama kung hindi mo talaga alam kung kailan ka na-save. Mas magandang tanggapin natin ang Panginoon as soon as possible kaysa naman magpanggap tayong ligtas, tapos pagdating sa kamatayan, hindi pala tayo ligtas. Amen? Number 3, ito yung day, ano yung nangyari sa'yo? What happened that day when I accepted the Lord Jesus Christ as my personal Savior? Ipapaalala mo lang sa Kanya kung ano yung ginawa niyang decision that day. Number 1, the Lord Jesus Christ knocked on the door of my heart. Through His Word, I opened the door and He came to my heart. Revelation chapter 3 verse 20. Okay, sulat niyo lang muna yun, no? Brad, pakibalikan lang yung underline. Word, capital letter yan. Word. Okay, so gawin yung capital letter kasi yan ay Bible. And I opened the door. Okay, so capital letter yung word ha. Okay, Revelation chapter 3 verse 20. Revelation chapter 3 verse 20. Ang sabi yan sa Revelation chapter 3 verse 20, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and he will come into him and he will sup with him and he with me. Okay? So, pinapakita lang natin dito ng Panginoon kumatok sa pamagitan ng kanyang salita, sa pamagitan ng isang soul winner. At that day, binuksan mo yung puso mo para sa kanya. Okay? At siya'y pumasok sa iyo bilang tagapagligtas. Okay, Romans chapter 10 verse 13. Another thing na ginawa natin ay Romans chapter 10 verse 13, I called upon the name of the Lord Jesus Christ and He saved me. Okay, I called, Brad, dun sa may sa may, I called upon the name of the Lord Jesus Christ and He saved me. So sagutan natin. Okay, so ano sabi sa Romans chapter 10 verse 13? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So anong kailangan natin gawin? We need to call. Pastor, ano ibig sabihin ng call? Mag-pray ka. Okay? May mga ibang nagpapaliwanag, Pastor, hindi na raw kailangan mag-pray. Maniwala ka na lang. Tandaan natin, ang pagtanggap sa Panginoon, dapat meron niyang confession either from the mouth or from the heart. Sabi nila, hindi na daw dapat mag-pray. Anong sinabi nung magnanakaw sa cross? Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Hindi ba yan panalangin? Nakuha nyo? Okay? At isang bagay na makikita natin, yung Romans chapter, idagdag ko lang ito, wala dyan sa menu. Romans chapter 10 verse 9. Romans chapter 10 verse 9. Tingnan yung sinabi dito sa Romans chapter 10 verse 9. Kasi dalawang yan eh. At ang tunay na save, merong confession, meron niyang sa heart, no? Sabi niya dito, if thou confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Verse 10, for with the heart man believeth, and with the mouth confession is made unto salvation. Okay, listen. Yung tunay na pananampalataya nangyari sa heart.
Okay? Pastor, paano kapag nag-pray ako sa mind ko? Ikaw ang nakakaalam nun. Pero kailangan mo pa rin tumawag. Amen? Amen? Kasi may nagturo, ganito. Tatanungin mo lang daw yung tao, naniniwala ka ba na si Jesus Christ tagapagligtas? Yes, save ka na. Tandaan natin, si Satanas naniniwala din. Pero hindi siya tumatawag at tanggapin si Jesus Christ sa puso niya. Kasi mahalaga yung pagtawag. You need to confess. You need to ask yung sa puso mo. Now, kung yan ay nakatubo na, yan ay hindi na makapagsalita na nasa ospital, alam nyo, witnessan nyo pa rin, tapos i-lead mo pa rin sa prayer. Once na nag-pray siya, sabihin mo lang sa kanya, nag-pray ka ba? Tinanggap mo ba si Jesus Christ? I-press mo yung aking kamay. Then pwede siya mag-pray sa kanyang isipan, pero tandaan natin ito, mahalaga na nangyari yan sa heart, at kung tunay yan sa heart, walang problema sa mouth. Amen? At kung may opportunity na marinig mo, lalong-lalo na tanungin ko kayo, kung loved ones mo yan, halimbawa, mamamatay na yung loved ones mo, nandun na sa last day, niya na. Tapos, sasabihin mo lang, naniniwala ka ba? Tanggapin mo ang Panginoon. Then, kung hindi mo siya ililid, di ba, para bang something na honestly, kung kayo ang nasa kalagayan na yon, hindi ba gusto mong marinig from His mouth? Kung paano niya tinanggap si Jesus Christ, at least medyo may panatagagan na ng loob mo. And by the way, kung gustong tumanggap yan, hindi yan tatanggi. Sasabihin niya from His mouth. Kaya nang winitnessan ko yung father nila, si Sir Larnie, kailangan kong sabihin sa kanya, yung verse by verse, at the same time, nung nag-pray kami, sabi ko, Tay, kaya niyo bang gusto mong tanggapin si Jesus Christ, mag-pray tayo. Ito yung nakakaano doon. Ang sabi ni Tia Mercy, hindi na siya nakikipag-usap. Hindi na siya nagsasalita. Pero nag-pray to receive. Nakukuha niyo ibig kong sabihin? Kung ako yung anak, kung ako yung mahal sa buhay, hindi ako papayag na hindi ko marinig. Maraming sinasabi ang tao. Pero tandaan natin, sinabi sa Biblia, from the heart, you need to believe. At wala namang masama kung i-confess mo from your mouth. Kasi kung hindi mo kayang sabihin sa bibig mo, something wrong. Tama? Kaya wala tayong wag niyong sasabihin na naniniwala ka o ligtas ka na. Meron nga isang nag-witness eh. Langit, impyerno, saan ang gusto mo? Langit. Naniniwala ka si Jesus Christ, kaya ang dalhin sa ligtas ka na. Grabe, no? Okay? Hindi. Kailangan mo explain. Kailangan mo talaga ipaliwanag sa kanya kung paano niya tanggapin, bakit niya kailangan tanggapin si Jesus Christ. So nilagay ko yung magnanakaw dyan, the thief on the cross cannot go down to be baptized, change his religion, and he cannot even do good things. He just simply called on the name of the Lord Jesus Christ. He just simply called on the name of the Lord Jesus Christ. Sinabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Yung passage na yun ay nasa Luke chapter 23 verse 42 to 43. At sinabi ng Panginoon sa kanya, today thou shalt be with me in paradise. Now I have the Lord Jesus Christ in my heart, and I also possess, note, iyan rin natin ito, that if he accepted the Lord Jesus Christ in his heart, or in her heart, he also possessed eternal life. If, nilagyan ko ng if kasi hindi naman lahat na nagsabi. Huwag niyo sasabihin, tinanggap mo ba si Jesus Christ bilang tagapagligtas? Opo. O ligtas ka na, huwag mo sasabihin na ligtas na siya. Alam yung pinaka-safe? Ito ang sabihin mo. Kung talagang tinanggap mo siya. Kasi pwedeng nag-oo lang sa'yo yan, pero hindi naman talaga tumanggap. Kaya mahalaga yung sabihin mong, kung talagang tinanggap mo siya,
then meron kang eternal life. Huwag mong i-declare na sasabihin mo, ligtas ka na. Paano mo nalaman? Marami nang nag-accept, pero ilang beses nag-accept, hindi natin alam. Sino nakakaalam niyan? Madalas pag may nawi-witnessan ako, simple lang sasabihin ko, hindi ko nakikita yung puso mo. Hindi ko alam ang ginawa mong decision kung talaga nag-pray ka talaga. Ang nakakaalam lang niyan, ikaw at ang Panginoon. Kaya kung tunay mong tinanggap si Jesus Christ, saka meron kang eternal life. 1 John 5:12, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. So only you and God can know for sure that you are saved. Sabihin mo yun sa Kanya. If you truly accept the Lord Jesus Christ as personal Savior, as personal Savior, kung talagang tinanggap mo siya, then tanungin mo siya, do you affirm that you accepted the Lord Jesus Christ? Kapag sinabi niyang yes, then tanungin mo, kailan mo tinanggap uli ang Panginoon? Sabihin niya yung date. Yun yung nakasulat sa lesson 1. Amen? Amen? So, ulitin ko, mas magandang tiyakin natin. Sino sa inyo pag bumibili ng isang bagay, mabusisi kayo sa pagbili ng isang bagay? Di ba mabusisi kayo? Sino sa inyo magpapakasal, hindi mo man lang tinanong kung sino nanay at tatay niya? Grabe naman no, kapag pinakasalan mo isang tao na hindi mo man lang tinanong kung sino siya, anong background niya, tatanungin mo? Magkakaroon ka ng pagsasearch? Pag bibili ka ng isang sasakyan, magsasearch ka? Kung yung talagang magiging lalong-lalo na kapag napakamahal ng isang bibilin mo, titiyakin mo yan. How much more sa salvation mo? Pwede mo bang examine yourself? Okay? Examine yourself. Check mo yung salvation mo. Ako ba ay talagang ligtas o I just, dito yung, anong tawag doon, yung in-express mo lang o kaya sinasabi mo lang na ikaw ay ligtas pero may malaking question dahil hanggang ngayon, malaking question mo, anong araw nga ba ako na-save? Ano nga ba yung nangyari doon that time na na-save ako? Para bang ganito, kiniklaim mo lang na ligtas ka, pero hindi clear sa'yo kung paano ka na-save. Amen? Amen? Pastor, bakit ka masyadong sa salvation? Kasi baka mag-rapture, may maiwan. Amen? Mas maganda ng pag nag-rapture, lahat tayo wala dito sa church. Amen? Make sure of your salvation. Examine yourself. Okay? Ang ganda kapag magtuturo, ano? No. Tanungin ko kayo. Kaya nyo bang ituro yan? Madaling ituro kasi may lalo-lalo na kapag ay aayusin pa natin at Tagalog. Tapos gagamitin din sa no? Oo, translate. Pwede natin gawin na ganun sa ibang language na Pero gamin natin na to. Seryosoin mo to and listen. The more na nag-share ka sa iba, the more na nagkakaroon ka ng knowledge and na-check mo yung sarili mo. Kasi nakakapag-witness ka. At ibang-ibang pakiramdam kapag meron kang nawi-witnessan at nagiging faithful sa church. Okay? Pwede tayong tumayo lahat. Pray tayo. I pray na daanan natin ito. Sana every gospel hour natin or afternoon, huwag kayong magsasawa sa dinadaanan nating lesson. Amen? At lahat tayo mayroong certificate na I mean, again, kapag na-miss mo yung isang lesson, pwede mong balikan dahil pwede mong balikan yung sa internet or pwede kang mag-ask sa isang staff worker para i-share sa'yo kung paano sagutan. Okay, so tayo po muna yung manalangin, magkaroon ng invitation. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa natapos na message namin narinig. Lord God, I pray na tulungan niyo po nawa kami na mas maunawaan namin, Panginoon, ang mensaheng ito. Ma-check namin ang aming kaligtasan. At ganoon din po na maging
yung way din namin na every time we witness to somebody, na ma-ask namin, Panginoon, at ma-check namin ang kanyang kaligtasan. Tulungan niyo po kami to emphasize why we need salvation, why we need you as our personal Savior, and what happened that day na kami po, Panginoon, ay gumawa ng pagpapasya na tanggapin kayo bilang tagapagligtas. Bless you po, Panginoon, ang aming invitation. Dalayan ko po na kayo pong muling malulahati sa aming invitation na gagawin in Jesus. I pray. Amen. Habang tumutugtog ang ating pianist, di ko alam kung anong message ng Panginoon. Bagamat nasa lesson tayo, but isang bagay na kailangan natin gawin is pag-pray mo, Lord, I want to be a blessing to somebody. Gusto kong i-dedicate yung sarili ko na makapag-aral ng discipleship material o discipleship lesson so that pwede kong mai-share kung paano tumatag ang isang mananampalataya. Now, personally, kung meron man dito na alam mo na hindi ka tiyak, hindi natin gagawin yung invitation ngayong na to, but pwede mo akong i-message kung hindi ka pa talaga tiyak. Sabihin mo sa akin, Pastor, gusto ko lang magkaroon ng katiyakan because I admit na several years, membro na ako ng Laloma Baptist Church, pero hindi ko talaga maalala kung kailan ako na-save. Hindi ko gaanong naintindihan. Ang alam ko lang, naririnig ko madalas, kailangan kong tanggapin si Jesus Christ and I claim na ako ay ligtas na. Pero kung wala ka pang personal na ginawang pagpapasya talaga at hindi yan clear sa'yo, katulad kay Apostle Paul, at hindi mo masabi kung paano ka na-save, kailan ka na-save, sino nag-witness sa'yo, walang crystal clear salvation, katulad ng preaching ni Pastor Narvaez one time, then walang masama kung tiyakin mo. Walang masama kung ngayong hanggat buhay ka, tiyakin mo na. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Kaya at kung meron man tayong kasama dito na wala pang katiyakan ng kaligtasan, pwede mo ring itaas ang kanang kamay mo, bigyan ka namin ng counselor. Merong isang kailangan natin ng counselor, amen? I-share sa iyo ni Brad, kailangan ko ng isa. Meron pa ba? Share sa iyo lang, Brad, saglit. Meron pa ba? Gusto mong tanggapin si Jesus Christ? Gusto mong magkaroon ng katiyakan? Taas mo ang kanang kamay mo. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Okay, so walang masama na tanggapin ng Panginoon. Amen? Maybe one day, i-ask ko yung may mga member tayo sa church na nagsabi sila na sila maganda kung mapagtutuhanan yung mag-testimony. May ilang member tayo na nagsabi na, Pastor, hindi pa talaga ako saved. At ito yung day ako nasa save at ito yung clear kung kailan ako na-save, kaya siya nagpabaptize ulit. Okay, meron tayong ilang member na ganun. Now, ayokong pilitin, pero if you want to be a blessing, i-message nyo ako kung gusto nyo sabihin na gusto nyo i-testimony dahil it might be na merong mga miyembro din sa church so kaya may attendee tayo na matagal nang umattend sa church pero hindi pa talaga saved. Okay? So, kung gusto nyo mag-testimony, one day sa ating gospel hour. Okay? So, sa lesson 3 tayo sa susunod, assurance of salvation. So, okay lang ba sa inyo na gawin natin ito sa we are learning at the same time kung ano yung natutunan mo, pwede mong i-share sa bago mong dinidisciple. At tulungan niyo ako na matapos ko yung aklat na yan o kaya discipleship material. At kung merong mga things na kailangan, lang po sa akin, approach nyo lang po ako. Okay? Sige, so tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message. Lord God, we know na napakahalaga po, Panginoon, ng discipleship. Alam namin, Panginoon, na kung hindi namin dadaanan ng mga basic things, bagamat marami ng mga nagturo sa amin, Panginoon, but napakaganda po kung meron kami mga verses, mga clear explanation at mga things, Panginoon, na magpapatunay, Panginoon, ng mga things na magbibigay sa amin ng mas deeper knowledge, Panginoon. Simple, but going deeper, Panginoon,
para maunawaan namin ang aming salvation. Lord God, because we know na anything pwede naming marinig sa message. We could be a good father, Panginoon. We could be a good son. We could be a good, pwede namin mag-observe paano magkaroon ng maayos na sa pananalapi. Pwede kami magkaroon ng maayos na pananalita. Marami kaming pwedeng matutunan, Panginoon, sa inyong salita. The same thing na na-experience ng mga ibang hindi pa rin nakakakilala sa inyo. But as long na hindi po kami saved, lahat po ng knowledge na meron kami sa Bible is useless. Because ang pinakamahalaga is the salvation of our souls. So I pray, Panginoon, na tulungan niyo po kami na maunawaan namin ang tunay na ibig sabihin ng kaligtasan, ma-disciple kami, Panginoon, may strengthen kami, at later on, Panginoon, kami rin po ay magamit para may ma-disciple din na iba. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po, Panginoon, kami sa mga dadaanan namin na lesson, sa mga emphasis namin in prayer, in family, in discipleship and soul winning, in Bible reading. Lord God, I pray na tulungan niyo po ang church. I pray na kayo po ang magbigay, Panginoon, ng tunay na pagpapalang espiritual at makita rin namin ang inyong working sa buhay ng bawat isa. Lord God, I pray na gamitin niyo pa ang Laloma Baptist Church, gamitin niyo po ang bawat miyembro at may strengthen kami, ma-revive kami, Panginoon, at mas marami pang tao kaming madala sa inyong paanan. Pagpalain niyo pang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen and amen.